Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9 sa isaga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman gabahin sa kalibutan naghatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong hatanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ato kita karon sang Webes, Junyo 19, tuwing 2025. Ini ang ikatatlo sa apatanan ka Webes, karon nga bulan sang Hunyo tuwing 2025. Ang ikaw po ninyo, tubtob alas 9:55, subong iya nga aga. Ako ang inyo alagad, JP Herba. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Gibaras, kag Iloilo, subungan sa aton mga tagpalamati gikan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Sa aton nga pagpalagad subong nga aga, sa aton nga pag-istoryahan, ginapreparar sang PCCI Iloilo nga Iloilo Business Month 2025. Yes, Lord, kahit mga biyan, hindi lang isa ka simana nga selebrasyon, ipaanggit sa mga tinalikdan ng mga Iloilo Business Week mga tuwing 2025, lano sang PCCI Iloilo maghiwat sang duha ka bulan nagdalag ko nga aktibidad malin bulan sang Hulyo tugtog Agosto para mas mapasanyog kag mas mainganyo ang mga Ilonggo sa pagnegosyo. Kung ano ang mga nakalinyada ng mga aktibidad para sa Iloilo Business Month 2025, hibaloon sa ligid lamang madugay. Samtang makaupol ba natin sa itong pagpalagad subong nga aga, ang Peso Manager sang Negros Occidental, si Ma'am Karen Densay. Iagod hibaloon ang ila sidig ng mga inisyatibo para mabuligan ang aton ng mga negrense ng mga OFW na ipit sa tunga sa tensyon between Israel and Iran. Wala ang mando sang gobernador, Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa ila. Nagapila bala ka mga OFW ang yara karon sa pusod Israel kag Iran. Samtang for the information sa aton sining matag paramili subong adlaw mga biyan. Ginpangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbisita ng National Kidney Transplant Institute o NKTI.
Tungan sang pag-launch ang Philippine Health Insurance Corporation o kung PhilHealth ang ilang benefit package para sa adult kag pediatric post-kidney transplant sa Diliman, Quezon City subong Hunyo 19. Sa iyang pag-abot gina abi-abi ni Presidente sa mga pasyente sa Hemodialysis Center, Hemodialysis Center Extension. Man ang nagpakikita sa mga post-kidney transplant patient. Tapos ang iya sining pagtamyaw sa mga pasyente ng nasambitan nga mga sentro. Na naging pabutyag sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth. Ila sining suporta sa NKTI patients pinagi sa pagpabasbog sa benefits para sa mga membro na may chronic kidney disease kung CKD stage 5. Hindi nga improvement mga biyan kalakip sang pagpasangkad sang hemodialysis session from 90 to 156. Gradually increasing coverage para sa Z-benefit package para sa peritoneal dialysis. Tugtog 1.2 million pesos. Pagpataas ng Z-benefit coverage para sa kidney transplantation means sa 600,000 pesos tugtog 2 million pesos. Bayag man sa PhilHealth ang significant increase o mataas na pagsaka paggamit sa hemodialysis benefit package. Payments totaling 161 million for the procedure alone, making it the top paid medical procedure ng PhilHealth sang tuig 2024. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 sa aga. Sa sining oras mabiyan magakuha kita sa mga balita ikan sa aton nga kaupdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Makaupo natin karon ang Peso Negros Occidental sa ilang repatriation effort sa mga OFWs apektado sa tensyon sa tunga sang Israel kag Iran. Sa sining oras magakuha kita sa update gikan sa OWA kag subuman sa Department of Migrant Workers sa sining mga intervention para sa mga OFWs diri sa Western Visayas nga yara karon sa pungsod Israel kag Iran. Ang detalye sa balita sa report ni Labor Beat Reporter Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Good morning. Lods, good morning no ang aton nga Overseas Workers Welfare Administration nagpahayag diri no or nag-anunsyo kahapon no sa mga kauturan nato no especially sa mga overseas Filipino worker nga nagaubraya sa Middle East no o kon sa Israel o kon sa Iran man nga luyag no magpapauli diri sa aton sa Pilipinas o kon na diri man sa aton sa Western Visayas no ni ara no sang voluntary repatriation program ang aton nga Department of Migrant Workers o kon DMW kag ang aton man nga OWA. So sa mga kauturan naton no nga luyag no nga mag-avail sang siniman nga voluntaryo nga repatriation program, pwede sila lods maka-email no sa israel@owa.gov.ph. So lito lang natin lod no ang israel@owa.gov.ph kag magpasa no sang mga dokumento kapareho sang kopya sang ilaman nga passport no lakip diri ang page nga miara sang picture kag perma ang ilang latest nga visa kag mobile number. Samtang lods no kahapon nalabot man nato no ang aton nga Regional Director sa Department of Migrant Workers Region 6 si Ma'am Glenda Aligonza, and according sa ila lods no ang talatapan sang DMW no dito sa May Plazuela sa bag-o nila no nga opisina pwede gid maka
baton no sa nga mga pamilya sang aton nga OFWs kag sa Iran nga ti may ara sang palamangkutan, for example no sang kahimtangan sang ila man ya nga mga families kag kung luyag nila no mahibaluan ang lokasyon. So according din no sa aton nga regional director, kinahanglan lods no nga kung magkadto sila dito sa opisina no i-verify ini no sang aton nga DMW, and once verified no nga ti OFW gid man sila no sa Middle East or sa Israel o kung sa Iran man, maghahatag no sang assistance ang aton no nga DMW. Pero lods no pag abot ya sa kumiara na bala pamilya nga nagpalapit dito no sa ila, according to kay RDA Glenda, wala pa so far nakapalapit no nga any family no sa OFW naton sa Israel man o kon sa Iran nga nag-avail sa ila no nga services. But may ara no sa DMW o help desk man nga hotline no ang 1348 kung sa diin no pwede makapalabot no ang aton nga mga pamilya sa mga OFW naton sa ila nga concern kiti diretso ini no sa central office. Kag gipamangkot naton lods kung may ara bala sila ya sang data no kung pilagid man bala ang aton nga OFW sa Israel kag sa Iran. Unfortunately no for the whole region no kinahanglan pa lods nga mag request sa central office ang copy kiti sila wala sila sang kopya pa diri kiti centralized ining ila datos. Lods, clarify na nato. No, mention ko ina, for those who are planning nga or interested nga mag-avail sa sining repatriation, may email ad for Israel. Yes. Sa bahin sa Iran, ano naman ang ila sining contact details sa mga, kasi may mga OFWs magkita dito sa Iran. Yes. Ang sa nabutang diri lods no sa aton nga OWA nga page no sa central office naton, anyone no nga ti gusto mag volunteer no nga magpauli sa Middle East, amon ni siya lods no ang pwede nila no nga i-save man ang ila no nga email address nga pwede nila no i-sendan sang ila nga details no or intention nila nga magpauli sila diri sa aton sa Pilipinas. So ayun, regardless of your destination o kung location, mapa Iran ka man o kung Israel, you may use the email address no nga ginhatag. Ano to gani lods no at ano lang no emphasize lang Yes. sa ila sa mga email address. Yes, pwede sila maka-email sa israel@owa.gov.ph no kag ipahayag no ang ilang kahandaan nga mag-voluntary no nga mapa-repatriate diri sa aton sa Pilipinas no lakip ang ila passport, ang ila latest visa kag mobile number nila. Lods, sa mga mag-avail sa sining repatriation, nga posible nagakabalaka nga di may mga kontrata ini sila no. Na-emphasize bala sang OWA kung ano ang matabo, may mga salabton bala ini sila, kuntion nga may mga pagdesisyon sila nga may nabilin pa sila nga kontrata nga dapat i-fulfill. Ang aton lods nga nakuha diri no nga information kiti ini voluntary repatriation no, for example nakapadulong kita dito sa OWA sa nga sinila nga semana no, for example ang isa no ka OFW nga luyag ya nga magpauli, may ara ini sila lods ginapirmahan no nga kumbaga dokumento kaupo diri ang ilaya nga employer nga sila ya mismo ang nag-request for repatriation. So pag abot din nila sa Pilipinas, like for example kung luyag mo no nga mag-avail sa isa ka programa sa OWA, for example ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, isa sa mga requirements nila lods ipakita mo lang diri ang contract kung sa diin no gin-terminate ikaw o kung ikaw ang nag-request diri no para sa mga distress naton nga nagpauli nga mga OFW. So kung may ara ikaw sinilods no nga document, that's the time nga ang aton nga gobyerno no maghahatag sa imo sang assistance. So isa diri sa ginapangayo sa ila lods is yung kopya kung bala no kung sila ang nag-request nga nagpauli or ang ila nga employer. Kung for example ikaw ya ang nag-request nga magpauli, so imo ini siya sa labton kiti or ikaw iniya ang pangatubang kiti ikaw ya ang nag-request. Depende ini kung ang imo employer gaan ka man niya abi for example sang assistance sa imo nga pagpauli if ang fault sa ila man niya nga side. Pero since nga ini no ang voluntary ini siya lods no ang we assume ha nga ti ang wala natapos sang isa ka OFW ang iya nga kontrata.
So ayun no, I'm about to ask patani kung ano nga mga assistance ang Mm. nagahulat. But na-mention mo na, mayara sila sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay na nga program nga posible nga ma-avail sa atong sini nga Yes. mga repatriated OFWs na nga magdesisyon niya nga magpauli. Kaya ang ilan nga ginakabalak-an o posible nga hiluway giman tuod sila o nga Yes. sa giyera, pero posible nga pagbalik diri problema naman kay ti wala sa nga pansapin-sapin o kung panggasto para sa ila sini nga mga pamilya. Yes, correct na Lods, no? For example, sa ginaugdan man naton dito no sa uwa nga luyag yata ni mag-avail sa BPPH, gin-emphasize gid dito no nga dapat ma-establish mo nga distress ikaw o kung ginpapauli ka diri no sa Pilipinas ang imong employer or na finish na ang imo nga kontrata. Kumbaga wala ka na bala plan nga magbalik pa, not because nga temporaryo abi nga pahuway ka lang diri sa Pilipinas, kinahanglan may ara sa proof nga distress ikaw, nagpauli ikaw, that's the time nga maka-avail no sa nga aton nga balik Pinas, balik hanap buhay. But for the case no sa aton nga mga OFW, for example no sa voluntary repatriation naton, sa mga nagliligan naton Lods no nga mga initiative man sa aton nga gobyerno, may ara ini ginahatag no nga mga training sa aton man nga mga OFW no, lakip diri ang mga ilakaan siya sa gobyerno. For example, ang TESDA naton para nga mabuligan sila no nga while staying diri sa Pilipinas for good na, still no may skills sila kag pwede nila magamitan ini para sa ila obra. It's good to know nga aside sa livelihood assistance, may upskilling pagid no nga posible nila magamit the moment nga magdesisyon sila nga mag-silo sa mga pungsod o kung magtrabaho liwat sa abroad. Lods, as we speak, wala pa man sa may na-record nga may mga injury or injured naton nga mga OFW sa bayan sa Israel kag Iran. Yes, ang aton Lods nga datos actually sama na sa ginapamangkutan ni nato no sa aton nga DFW no kung may ara sila data, but unfortunately Lods no wala gid may ihatag sa aton nga concrete data kiti according diri kay RD Aligonsa no centralize ang ilang nga data kag kinahanglan pag iya mag-request. Pero sa aton nga mga, for example no, sa mga peso naton o sa mga provincial, may ara ini sila datos, but unfortunately for the whole region no nga haligid sa DFW wala kita isang datos na nakapitan. Let's clarify lang nato, may advisory sila as to those naman nga nagaplano nga magpa-Israel o kung magpa-Iran. As of now or kahapon Lods no wala naton ina na pamangkot no ang ina question no if may ara no sa mga abiso, but sa mga nagliligad no ang may ara abiso ang aton nga gobyerno for those staying no sa duwa naton ka pungsod no nga magsunod no sa mga pagsulunda dito ya sa duha ka pungsod sa Israel kag sa aton man nga Iran. And even gani Lods no makita naton sa iban nga mga videos no sa mga OFW hindi lang diri sa aton sa taga Western Visayas no, but some of them Lods no according sa ila may ara ini pagsulundan no, may mga protocols kumbaga no every time nga may ara sa mga kaangay sini nga mga conflict sa duha ka pungsod kung ano ang ila nga pagaubrahon. Ayun. So we are praying it for the safety sa aton sini nga mga kauturan dira sa pungsod Israel kag Iran na posible maapektuhan sa sining tension sang duha ka pungsod. Yes. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:24 sa aga, na na-mention natin ha, pagbisita ni President Marcos sa National Kidney Transplant Institute o NKTI. Mention man natin nga ang ining aktibidad para sa PhilHealth launching sa ila sining bag-ong package. And speaking of PhilHealth, sining karon lang nagpirmahan man kag para sa partnership ang PhilHealth kag Iloilo City Government para sa benepisyo sa mga job hires sa Iloilo City Hall. Para idulong sa aton ang detalye sa balita, mao naton ang report ni City Hall Beat Reporter Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jeep, ginainganyo gid ni PhilHealth Acting Regional Vice President Lazaro Tabsing ang iban nga mga LGUs nga sundon ang nangin ginhimo no sa Iloilo City Government pagi sa pag enroll sa ila sini nga mga job hire
kag contract of service employees sa PhilHealth. Kasunod sini ang aton nga mga ginabanta 4,000 ka mga job hire employees kag contract service sa Iloilo City Government ang sarang na nga maka-avail sang mga benepisyo sa idalom sang universal health care sang PhilHealth. So ini ang nangin madinalagon matapos ang permahanay sang Memorandum of Agreement sa diin nga starting July 1 mahimo na makabenepisyo sa aton siniya nga mga job hires kag contract of service employees ang manami JP nga dala pati ang ila sini nga pamilya bilang dependents. So ining kabahin sang kasugtanan ang natigayon nga ma-materialize kag isa sa pinakauna nga ang aton sini nga lokal nga panguluhan suno kay Sir Larry Tabsing nga ginapaminsal nila ang welfare sang mga empleyado kung matandaan kundi mayara sing medical allowance ang mga regular employees yes ang gobyerno which is naga-comply man aton sini lokal nga panguluhan pero ang mga job hire kag contract of service wala ini sila malakip pero nakahingagaw ini siya sa pagbiya ni Mayor Jerry Treñas on June 30 ini siya ang nahisugtan na kag natala na nga i-implement starting July 1 so ang city government amo ang magabayad sang tingob nga premium sang aton siniya nga mga job hire kag contract of service kag sila makasugod na sa pag-avail sa mga services ini kasubong sang pagpa-check up, libre nga check up, libre nga bulong, laboratory test kag madamo pa nga ginpasangkad nga serbisyo sang PhilHealth. Pamatian naton si PhilHealth 6 Acting Regional Vice President Lazaro Tabsing. Mga contract mga job hires no indeed ining mga job hires naton sa city most of them exposed no sa nasiling niya traffic enforcers naton mga AST exposed na sila sa alaw nga mga pwede sila tapikan sa balatian no as I have told Mayor Jerry timing man ini kay nagdamo ng benepisyo sa PhilHealth under the Universal Healthcare Law, may ala kita nga mga preventive nga mga tikas no. Before PhilHealth is good only kung may confinement ikaw no. And we introduce ang mga C benefits tawag naman mayor C benefits kay mga tanda sa limang cancer no. And even you can avail the patient can avail up to 1 million na subong no. Ini ang Universal Healthcare niya ginalaas naman ang konsulta program may pinsi kita ka diagnostic procedures pag check up alin sa dugo sa sugar mga enrollees kag sumungan mga empleyado diri sa Capitol kag mga pumulyo diri sa Ciudad Iloilo nga miyembro sa PhilHealth no and whatever category senior citizens PWDs sa informal sector nga voluntarily nagabayad sa ila sini nga bulanan nga contributions para riyo makapil kita sa sining konsulta package after nga magkonsulta kita sa health center kita na naman naton diri health center sa City of Iloilo are accredited then after sila nabatian chief no si Sir Lazaro Tabsing ang aton PhilHealth 6 Regional Vice President ang goals ng PhilHealth diri subong Jeep ang ila ginahimo subong nagalagaw sila sa mga LGUs, kabanuhanan, syudad nga i-encourage ang ila sini nga mga LGUs nga i-enroll ang ila mga job hire kay ang Iloilo City isa sa pinakauna nga nagpatigayon sang siniya nga programa group enrollment no kay ang HMO kung matandaan nimo mayara sin programa ang aton sini national government sinakag na implement na subong sa bahin sang regular employees gintagaan sila sang option nga sila yang mangita sa ginas ng HMO. So ang Iloilo City ginauliktan Manila mga job hire kag kabahin nini kadungan nini sang implementasyon sang salary increase sang job hire nga mag-uumpisa sa July 1 sa pagpungko mismo sang bag-o man nga administrasyon no ni Mayor Raisa Treñas Chu ti isa ini sa gintinguaan gid kagagin preparahan sang Iloilo City Government Jeff. Kung hindi kita magsala yara sa 500 pesos ang deduction sini sa sweldo kada bulanan sang aton sini nga mga job hire kag contract of services. Pero damo na sila sang pwede ma-avail. Halimbawa na lang ang mga traffic enforcers kinahanglan nga
i-require sila sa laboratory kaya gusto mo na may baluan kung diin sila pwede ipang-assign mga nagalain iban nga pamatyagda sa mga empleyados nga exposed sa gwa, no? Especially mga ara sa field. Isa ini sa dako gini makabulig kag natigayan nga ma-materialize kag ang PhilHealth siling ni Sir Lazaro Tabsing siling nga titon inyo ang ginhimo sang Iloilo City kay manami gid na nga ehemplo para maproteksyonan ang aton nga mga empleyado. Aside sa mas mataas nga benepisyo nga libre na din na maangkon ang ining balita manami gid pamatian kay wala sang pagabayda ng mga job hire bagod ang city government mismo ang mag-aabaga sa ila sini nga premium. So kung tanawon mo Jeep ang ano sinino ang breakdown mayara sing i-implement nga kung dito magsala 130 pesos nga increase ang aton sini nga mga job hire. I-implement sa July 1. So from 450 plus 130 yara sa 580 pesos na per day ang ila sini nga adlaw. So kung tanawon mo so no kay Mayor Jerry Treñas kung nag-work ang isa ka job hire sang 20 ka adlaw sa isa ka semana, ibuhin mo na da ang 500 pesos. Ang iguan niya, i-divide mo na Do kasubong sina ang ginabayaran nila. So ining 130 pesos nga increase, portion sina, dira makadto sa ila sini nga PhilHealth group enrollment. So at least nadugangan ng ila sweldo, kag may naparti ni Sir, para sa ila siniyang healthcare man na James. Maraming salamat Jen sa imong nga balita. Amo ni madulong aton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So there you have it mga biyan ang good news para sa mga job hire kag contract of service employees sa Iloilo City Government na makabato na sa bag-ong benepisyo pinagi sa pag-enroll sa ila sa PhilHealth. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:33 sa aga. Kaina nagpadulong si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa NKTI para sa launching sa panibagong programa sa PhilHealth. Subong oras mga biyaniyara ang presidente sa Flora A. Ilagan High School at Diliman, Quezon City para pangunahan ang partnership sa Department of Education DepEd kag Department of Information and Communications Technology kag o DICT. Particularly ang ila sini pagpabaskog sa internet connectivity, enhance ang digital infrastructure, at pagpasangkad sa access sa teknolohiya. Ining event, ang presidente nagbisita sa mga grade 11 classroom, nag-engage sa mga students, kag nag-respond sa pila ka mga palamangkutano. Naman ang nag-conduct sa virtual interaction o po na mga manunudo ka mga estudyante gikan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o kongidas. Ongoing mga biyan ang pag-interact sa presidente sa mga estudyante kag mga manunudo gikan sa Batanes, Bulacan, Quezon Province, Marinduque, Camarines Sur, Cebu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Surigao del Norte, kag Apayao. So, matiyan natin ang kabahin lang sa mga mensahe ni Presidente Marcos sa sining interaction or the virtual interaction o po ng mga estudyante ng Flora A. Ilagan High School sa Diliman, Quezon City. Ayaw daw umuwi, Mr. President. Ayaw umuwi. Tama yan. Marami talagang magagawa pag kami internet na. Congressman Dale, Mr. President. Ayos, good morning. Good morning. Good morning. Good to see you. Pananamihin pa natin ito. Especially Gida areas. Dahil sa geographically isolated and underserved areas. Yeah.
Sir, just for your information, we signed the MOA with the Admin Nani and Sec Popo February 22. And now, they've rolled it out. This is the first school. After the successful launch, they will roll out simultaneously. I'll let Admin Nani explain it, sir. Good morning, Mr. President. Good morning. I committed to Sani that 295 last mile schools will be covered and rolled out within the years, Mr. President. Oh, but fantastic. Those are the kind of numbers we like to hear. Thank you. Well done. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Sec Henry. We're working towards 100% connectivity by the end of the year. Thank you, sir. Thank you, po. Very good. Thank you. Last two. North Cotabato, yes. Hello po, Mr. President. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning po sa ating kagalang-galang na Pangulo, sa ating Secretary ng Department of Education, sa Secretary po natin ng DICT po. Sir, thank you po sa project na Free Wi-Fi for All. So, nagagamit na po namin ng mga bata at saka ng lalo-lalo ng ating mga teachers na mag-update ng kanilang mga learning materials po para maragdagan yung kanilang pag-aaral, lalo-lalo na ngayon na kailangan naming makahabol sa mga makabagong teknolohiya ng ating mga kabataan. Kahit na nasa remote area kami, yung paralan namin ay nasa the farthest barangay of our municipality in Makilalan, North Cotabato. Malaki pong tulong. Dati-dati po, yung kami ng signal, mag-akyat pa kami sa bundok po. Pero ngayon, nasa school na po, marami na pong pati yung mga parents namin magpunta na dito para sa free wifi, para pang in case of emergency, yung tawagan sila, mag-contact nila yung mga relatives nila sa malayong lugar po. Marami pong salamat. Bago lang din po kami nakatanggap ng 5 units ng computer po. Mr. President, salamat po sa tulong ninyo sa pag-provide ng mga pangailangan ng ating mga teachers, ng ating mga learners. Kami po ay isa sa mga victim po ng 2019 earthquake. Yung mga learners namin grade 4, grade 5, and grade 6 nasa TLS po, temporary learning center po. Sana po mabigyan po kami ng additional na classroom building po para makiter po yung mga bata namin na nasa TLS po ngayon. Sana po, ito po yung pangailangan namin, Mr. President. Humingi po kami ng dagdag na tulong at salamat kami sa mga biyaya na tinatanggap, yung sa free wifi for all at saka yung sa set of computers po, laptop na binigay po sa amin. Maraming salamat po. Mabuti naman at natutuwa kami na hindi lamang ang mga estudyante at saka eskwela ang nasiservisyoan at nagagamit din yung wifi natin sa ibang bagay. Maraming salamat. Sige, pagpatuloy natin yung programa at malaking may tutulong sa pagturo itong ating internet connection. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you. Yung last, Mr. President, yung pinaka-south naman ngayon, Surigao del Norte. Surigao, yan. Kabawa. Good morning po. Good morning. Maraming po kayo dito Patos at saka sa ating mga sekretary ng pagpuntasyon sa aming Andara. Kami po dito sa Kabawa Elementary School. At Kabawa Elementary School na pala isang island school sa Siargao. Siargao ng Siargao Division. Kami po ay gusto na pasalamat. Ito nga pala kasama ko ngayon ang mga estudyante ng grade 5 at saka grade 6. At saka mga guro ng Kabawa Elementary School at some of the barangay officials. Gusto kasi nila nakita kayo. Nandito ang mga barangay official na itong siya ng barangay mga Pangulo. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. Kasama. Nagkasagapitan kung gusto raw silang nagawin. Kaya umaga naman namin. Okay. Nagpapasalamat talaga kami mahal na Pangulo at saka Sekretary Andara na nanagyan ng free wifi ang aming paralan dahil wala talaga internet access dito sa paralan noon. Ang mga guro ay pumupunta pa ng Dalampasigan para makakuha lang ng access. Mahimik na pa naman. Hindi pa kapag-downloads.
pwede lang makapagsak. Kaya ngayon, pero ngayon, with the free Wi-Fi provided by the city, madali na po para sa ating mga guro ang pag-research at pagda-download ng videos at iba't ibang instructional materials. Dahil po sa strong internet connection bukas sa Wi-Fi ng DSCP. Madali na rin po sa kanila at walang hirap ang pag-access sa mga dictated files tulad ng LRBs kung saan nakakapag-download ang mga guro ng mga quality learning materials na magagamit sa kanilang pagtuturo. So hindi lang po yung mga guro ang benefited po, ako rin po as a student, nagtulungan nito ng isagawa ang ating tungkulin. Kasi there are times na may mga school urgent reports na nirequire ng division o distribution po to the division office online. Agad ko na po ito nagagawa ngayon sa paralan. Tulad noon, kaya tuloy ng bangka para lang makarating sa pound packet just to get a strong and stable internet connection. Kaya po, dahil dito po, dahil Kabawa Elementary Community, sincerely hope ang pray na magtuloy-tuloy na sana ang programang ito ng gobyerno. Dahil sa itong malaking tulong, lalo na sa mga paralan katulad namin na walang access sa internet. At isa rin po, mahal na Pangulo, kung pwede po, at saka Secretary Lara, pwede kami matayin ng mga table of chairs para sa aming mga kabataan. Dahil sa ngayon po, yung mga lumang answers lang po ang gamit nila na yung iba sira na. Kinukumpuni na lang ng mga magulang at ng barangay official ng magbrigada eskwela. Sana po ay mabigyan kami ng oportunidad na mabigyan ng mga tables. Chairs for our learners. Alright, naintindihan namin. Meron tayong nasisimula na programa na gumagawa ng tables and chairs. Pero dito lang hindi na natin dito gagawin sa kawayan para madami at matibay at madaling ayusin o palitan pag nasira. So, pagka nag-production na, padadalang kayo namin ng mga bagong where is Secretary Sane? I will take note of Maraming salamat po. Mula sa mga guro, mga estudyante, mga magulang at mga barangay official, maraming salamat po talaga mahal na Pangulo. Thank you. Salamat. Magandang umaga sa inyo. Good luck sa inyo. Yan, Mr. President, marami pa, pero yes, I think in the interest of time po, we're rolling out as many as we can, island, coastal, mountain, and yan, baka gusto nyo, Mr. President, to meet the students. Good morning po, Mr. President. Gusto ko rin po i-represent sa inyo ang grade 11 kung kaya po ang Aurora Kainalagan High School. Hello. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President. Yes. Ako, pero may magsiselfie kayo po ba? President, mag-selfie po. Selfie sa mga. Ako po, sir. Pasok sa loob. Kaya po, sir. Foto di sarap. Kami. Q&A pa ba? Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women,
and just about anything na pwede mangyayari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:46 na sa aga. Saya po nagpamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Salamat mga biyan, ang nanging mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. katuhan siya sa nga virtual interaction sa mga recipients sa sining masking papasok mga programa sa edukasyon. Pinagi sa masking papasok man nga internet connectivity para sa mga geographically isolated at disadvantaged areas kung sa sining oras mga biyan, may po natin sa itong sining pagpalagad ang manager sa Quezon Negros Occidental, si Ma'am Karen Dinsay. Ako di pa alington sa ato ng pila ka mga inisyatibong ilagay na patuman para mabuligan ang mga kauturan natin ng OFW sa bahin sa Israel kag Iran. Kaupo natin via phone touch si Ma'am Karen Dinsay. Ma'am Karen, good morning. Good morning, Sir JP. Good morning, sa tanan na may panapati sa Radyo Pilipinas. Ma'am, with the current tension between Israel kag Iran, may kamusta ang inyo sining programa? May arabala sa intervention, may napatuman ang Negros Occidental Provincial Government pinaagi sa inyong opisina. Yes, Sir JP, ginakalipay natin sa pag-anunsyan na ang Public Service Employment Office may ara kita diri nga Migrant Resource Center, kag kita ang collaborate sa mga different na mga departments and organizations para sa pag-repatriate man sa mga migrante na magpulig diri sa mga taganap sa assistance. So currently, nagahulat kita sa advice namin from DMW, or OWA, kung sila din ang mga migrante na mag-submit to voluntary repatriation. However, wala pa may nakasubmit, but ang ato sa labas sa pano, ang Migrant Resource Center under sa PESO is open 24/7. Pwede ini siya matawagan sa telepono 476-476-7230. Sa cellphone number man, 0998-956-9037, para sa ato ng mga migrant workers na nagakinanglan sa bulig, kag kung ano ang mga mabulig nato, but kita diri sa provincial government under sa kay Governor Pong Lacson, nag-instruct na yan si Governor Pong Lacson na ma-open na kita sa aton sa OFW Health Desk para sa Israel and Iran na mga migrant workers naton. But of course, ang aton yung OFW Health Desk under the PESO is open every day, na may magkanto diri nga mga displays at stress OFW gina-accommodate na natin para sa financial assistance. But this time, ang aton na talaga pa, nagahulat sang advice from the MW kung may maripatig pa nga taga-negrente na pwede natin mahasagan sa financial assistance. So, handa lang kami diri sa Negros Occidental, ang aton na migrant workers, kung magpuligid man sila, ma-process sa isang financial assistance as well as mahatag kita sa mga relief goods, relief assistance sa ila na not just in cash but in kind. Kaya ang ato na cash process man it takes a little time, but we will give them in kind. So it's good to know, ma'am, nga may ara kamoya mismo nga Migrant Resource Center nga ginbuksan para nga baton sa mga impormasyon o kung mga mensahe sa aton sining mga OFW sa Israel kag Iran. May ma'am, may ara kamo sang datos kung pila ang mga migrantes nga yara karon sa Israel kag Iran nga nagatrabaho bilang mga OFWs. Amo na siya ato na ginapangayo pa wala magkita sa nahatagan sa copy from the DMW kasi sila gid manaya mahatag sa ato
ng exact number no nga kung pila gid bala ang aton nga OFW nga nagrente o OFW nga nagaobra sa Iran or Israel. However, wala pa kita sinya no. So ginamahod ma-request pa man gani sa DFW. But currently, since ang ilang katalaptapan no, busy man sa mga different man guro nga mga repatriation ng mga documents, wala pa din. Hindi pa ginaguro nila Japon makahatag sa aton. But we are open din, no? And waiting kung makintake na mag-apport man sila, ready niya ang aton na talatapan sa pag-accommodate sa ina. In fact, we already have so many programs no, for them. Kay sa aton niya, no, ang aton na peso, may anak kita yung mga livelihood program no, in coordination with DLDC na naghahatag man gani sa mga livelihood na mga meat processing, no, ginatuduan sila sa mga livelihood program, no, kung pwede sila mag-dili, may ara sila mag-business, and in fact, may ara man kita yan sa in place, hindi ba ng mga program, no, para sa aton ng mga non-returning OFW, no, ang mga aton na lang mga distressed na OFW or ano naman na, ng ara na tumatunga sa subungin sa gera, no, ng ilang mga kabataan, hinahatagan nila sa scholarship, no, sa aton, and currently gani may ara kita sa 83 sa bilog ng mga bata sa mga migrant workers na wala na bala nakabalik, na ginapa-eskwela na ako sa college, kasi ara na kita sa 22 nga nakagraduate, this year na mag-graduate, no, may idol sa bilog ang mag-graduate ng mga bata sa mga migrant workers. And since its implementation, no, ng na-serbihan na siningang programa is mga 147, no, at in start ng inisang COVID, during the COVID time, wala kay tignan po sa ato mga migrant workers, na wala wala kabalik sa obra nila, nabigaan sa obra. So, ang provincial government, no, nag-obra sa isang programa nga mabuligan ang ilang mga mga migrant workers para pa-eskwela kung ilang mga bata. So, ang ini nga programa may ara na nakagraduate na 50, no, kag ini nga year 2025 may 22 naman. So, imagine nun mo, no, for this program alone, we have already have 72, no, nga nakagraduate hindi ang ilang mga kabataan. Ma'am, clarification lang, no, as to this scholarship, ma'am, ini fully funded by the provincial government or gin-course through man ini, ma'am, pinagi sa pagpondo sa DMW or OWA? No, sir. No, sir. This is fully funded by the provincial government. No, this is God-funded niya God-fund niya sa provincial government. And ini siya yung program, no, nag-start ng gani sa 2021 kay tungod sa balas ng COVID. May nakapag-graduate na kita sa medtech, mechanical engineer, iba naka-nurses, may duwa naka-pharmacist, no, may isa na ganito professional teachers, and magna cum laude, cum laude, no. I mean, this program is really trailblazing, no, and in fact, si Governor Bong Lacson nag-instruct man ganit ng earlier, no, sa Monday na ang aton ng mga scholarship category, dugangan na siya next year. So, I think that hindi siya ang mga programa because of the war, no, in the Middle East. Dugangan naman siya ang number of recipients ng grantees. And then we also have program like degree completion for OFW. In fact, we are very happy to announce that ang aton niya nga ini nga programa, no, nga ilagi siya ba na mga migrant workers, hindi ba na nga na-displaced or na-distress, nga nagpulit, hindi naging-pa-eskwela sa provincial government, no, nga may nakagraduate na gani nga 3, kag may 8 ni siya kag-grantees, no, gina-open, gini siya yan sa mga migrant workers na gusto bala mag-eskwela, nga magpadayan sa nila eskwela, pag-graduate doon, gini sila yan sa provincial government, no, in fact, ang nakagraduate din 3 na, kag ang isa certified na gini nga midwife, no, PRC license. So, amo ni siya ang mga programs ng provincial government. And also, we have job fairs. Ang standard sa peso, may mga job fairs kita. And if they want to also, there's a lot of overseas companies na nag-join. So, if they also want to join, no, mangita sa laing na lugar na hindi sa Middle East, then pwede manina natin mapatigayan. It's good to know, good ma'am, no, kiti we all know naman nga kadamo sa mga OFWs nga rason sa ila sini nga
pagpadulong sa abroad mo ang masuportahan ang edukasyon sa ila sini nga mga kabataan, and with this repatriation bangod sa mga pandemya kaga subong man no, sa subong nga mga giyera, ang ining ginakabalak-an nga problema may solusyon iya ang Negros Occidental Provincial Government. Yes, sir. Ma'am, as we speak, may ara na bala sa mga OFWs between two countries, ang Israel kag Iran, na nagpalabot nga they are injured or currently in state of danger bangod sa sining tension? So far, sir, wala wala sang may nagatawag sa aton. In fact, ang aton niya nga talatapan open lang gid niya bisa sa diin mga countries and kalabanan diri nga mga ginatag sa aton ng mga datos sa lisang DSW are from Kingdom Saudi Arabia. No, nga manog na nahatagan ng assistance because nagpulik sila. But as to the dito sa Israel and Iran, wala pa gid kami, sir, wala pa sa kami sang may nabaton, but we are open. Sa sining heightened nga tension between Israel kag Iran, ma'am, I assume no, pila sa aton nga mga OFW sa naga-suffer na sa mental anguish. We know, may ara ba lang mga psychosocial support ang ining Migrant Resource Center nga sa ila sining nga pag-message, may ara sa magalayggay sa ila kung ano ang dapat himuon? Yes, sir. In fact, part gina siya sa amon nga program no sa PESO, ang aton nga ginatawag na psychosocial no consultation no kag may counseling na siya nga part na ginatipo naton ang aton nga mga OFWs no nga may mga bad experiences outside of the country no gina-process ini sila no amo na siya psychosocial consultation and counseling. Kung may magpuligid man, we will immediately conduct sang kamusining consultation for them. Lastly, ma'am, no, gusto taman nga magpalawig pa kag magahaboy siyang dugang nga pamangkot, but we only have limited time left sa aton sini nga pagpangalagad. Ang imo sini nga mga mensahe sa mga migranse nga yara karon sa Israel kag Iran who are deciding or considering nga magpauli diri sa pungsod Pilipinas. So, sa aton nga mga migrant workers no nga gusto magpauli no, ang provincial government under sa leadership ni Governor Bong Lacson ari lang diri no ready sa pag accept sa inyo mga application kung magbulig ready sa inyo pagbulig sa inyo no kag kung ano man ang aton nga mahimo pwede gid maka-open ang aton nga linya no sa inyong tawag anytime of the day 24/7 ni siya open ang provincial government of Negros Occidental kag aton Migrant Resource Center. Ayun, Ma'am Karen Dinsay, for your time information and hatag sa Radyo Pilipinas. Madamo gid ma'am nga salamat kag padayon. Madamo man salamat, sir. There you have it, mga biyan, si Ma'am Karen Dinsay, ang PESO Manager sa Negros Occidental sa ila sining nga mga inisyatibo para mabuligan ang aton nga mga kulturang mga negrense nga OFW sa pungsod Israel kag Iran nga naipit karon sa tensyon sa kinagamo sa tunga sang duha ka pungsod. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:59 in the morning. Radyo Pilipinas. Agarwala kita sa oras nga nabilin sa atong sining nga pagpakalagad. Diri na gilamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Webes, Hunyo 19 tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defantes sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong inalagad, JP Harvas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.